Welcome back to our channel mga ka-Choy. Ako nga po pala si Choy. Pinanganak po ako sa Tagkawayan, Quezon Province. Tubong probinsyano. Pinanganak po ako ng mga magulang ko at nakagisnan ko na po ang hirap ng buhay. Dahil nga nasa probinsya kami, ang mga hanap buhay ay kinalakihan ko na. Noon, bata pa lamang ako, nakikita ko sa ibang mga bata na may magandang katayuan sa buhay, na meron silang mga mamahaling laruan, magagandang kasuotan ng mga damit, magandang tirahan. Pero kami, nakatira lamang sa isang barong-barong ng bahay kubo at nasa bukid. Bata pa lamang ako noon ay napapanood ko na sa TV ang kagandahan ng Maynila. Isa sa pinangarap ko nung bata pa ako na makapagtapos ako ng pag-aaral upang makamit ko ang aking pangarap ay nag-aral nga ako noon. Nag-aral akong mabuti. Kahit mahirap ang buhay, tumutulong ako sa aking nanay at tatay sa pag-aani ng palay, pag-uuling, pagniniyog, at minsan nga nagtsatsyanggi ako. Yung tiyanggi na yun na tinatawag sa amin ay pangunguhan ng mga gulaying produkto na galing sa bukid tulad ng langka, ng mga gulay puso, ng saging, tulad ng gabi at kangkong. Yun ay aking iniipon. At pag naipon ko yun, sumasama na ako sa lola ko noon na nagtsatsyanggi sa bayan namin. At dahil bata pa nga ako, hindi ko pa alam kung hanggang saan ang kakayahan ko at hindi ko pa alam talaga kung ano ba talaga ang pangarap ko. Basta pangarap ko noon na makarating ako ng Maynila at makatapos sana ng pag-aaral. Ginawa ko lahat upang makatapos ako ng pag-aaral. Tumungtong ako ng high school. Natuto na rin akong mag-self-supporting elementary pa lamang. Pagkakauwi ko galing sa palengke kasama ng aking lola, ay nagtitinda ako ng mga mani at ng mga kakanin sa school para masurvive ko ang aking mga pangangailangan sa araw-araw. At dahil nga mahirap lang ang buhay, natuto na ako sa sarili ko at hindi na ako umasa sa mga magulang ko noon. Simula nung humawak ako ng pera, maliit man, ay pinagkakasya ko at pinapahalagahan ko ito. Wala akong sinasayang na oras noon. Kapag may pasok, maaga akong umuwi sa school para magampanan ang gawain sa bahay. 6 din kami palang magkakapatid. Ako po ang pang-apat. Pero mas pipiliin ko pa po na magsariling sikap. At mindset ko po kasi ayaw ko maging pabigat sa magulang. Kaya sariling sikap lamang ako palagi. Gustuhin ko man na masunod ang mga layaw ko, hindi pwede dahil mahirap lang kami. 6 kaming magkakapatid, hindi lang ako ang anak. Mahirap lang ang mga magulang ko. Alam ko yon at nararamdaman ko. Kaya todo ang pagsisikap ko para mapag-aral ang sarili ko. Ang mga magulang ko, nagkakabod o nagiginto, nagagapuranggot lamang ang nakikita at sumasapat naman sa aming pang-araw-araw. Pero kahit ganun mahirap ang buhay, masaya kaming namumuhay sa kabukiran. Ang mga magulang ko, hindi kami pinababayaan. Mahirap man ang buhay, ulang man kami sa magagandang damit at magagandang laruan. Di naman kami pinababayaan ng aming mga magulang. Binibigay nila ang mga pangangailangan namin tulad ng pagkain. Hindi kami nakaranas na magutom. Kahit pang kinakain namin ay mga kamuting kahoy, saging minsan, pero para sa aming mga taga-bukid, yun ay biyaya ng kalikasan na dapat mong pasalamatan. Hindi kagaya ng iba na aking natuklasan nung ako'y nasa Kamaynilaan na maraming bata ang nagugutom pag-alagala sa lansangan. Kaya, nung lumaki na ako at nag-high school, hininto ko ang pag-aaral dahil nga gustong-gusto ko makarating ng Maynila. Sinubukan kong mag-Maynila noon. Pumunta ako ng Maynila, bitbit ang aking mga pangarap.
Akala ko ganun kadali. Akala ko ganun kasaya. Akala ko kapag nasa Maynila ka na, matitikman mo na ang sarap ng buhay. Yung tipo ng ang buhay mo, iikot sa masasaya. Akala mo ang buhay mo, kakain ng masasarap na kagaya na napapanood mo sa TV nung bata ka pa. Oo, sobrang saya at sarap sa pakiramdam. At eto na nga, lumuwas ako ng Maynila. Nilakbay ko ang daan na pagkalayo-layo habang nakasakay ako sa bus. Iniisip ko at ini-imagine ko na ang mangyayari sa akin. Bit-bit ang mga pangarap, bit-bit ang ngiti, bit-bit ang saya, at bit-bit ang pangarap. Nais na nais ko nang masilayan ang Kamaynilaan. Subalit sana ay hindi kabaliktaran lahat ng aking pinapangarap. At nang nakasakay ako sa bus at nang natuntun ko na ang Maynila, habang daan pinagmamasdan ko ang matataas na gusali. Sobrang sarap sa pakiramdam, sobrang saya ko dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ang dating napapanood ko lang sa telebisyon ay narating ko na rin sa wakas. Walang mapagsidla ng aking tuwa at halos ako ay maiyak dahil nakatungtong na ako ng Maynila. Hindi pa dito natatapos ang aking kwento, mga kachoy. I-share ko lamang po ito para ma-relate po kayo. Please po don't forget to subscribe to our YouTube channel para lagi po kayong update sa kwento ng buhay ni Kuya Choi. At nang makarating na nga ako sa Maynila at sa tinutuluyan kong bahay ng aking kapatid. Dahil ang kapatid ko ay nakapag-asawa ng taga Maynila, pansamantalang doon muna ako nanirahan. At dahil nga sa kwento ng mga kapatid ko na napakaganda sa Maynila, may matataas na gusali, may mall, may masasarap na pagkain, may magagandang pasyalan, ay talaga namang walang tigil ang saya ng aking dibdib, ang lukso ng aking puso na gusto ko nang maranasan ang mga kinikwento ng ate ko sa akin. At hindi pa rin ganun kadali. Sinanay ko muna ang aking sarili kung papaano sa Maynila. Tinuruan ako ng aking bayaw kung paano lakbayin ang lansangan sa Kamaynilaan. Sa Pasig kami noon naninirahan. Sinanay ako ng bayaw ko, ng ate ko, na magpagala-gala sa Maynila. Nilalabas nila ako, dinadala sa mga pasyalan at sa mga mall. Sinasama na rin nila ako sa palengke para masanay daw ako magbiyahe-biyahe dahil iba pala sa Maynila kaysa sa probinsya. Sa Maynila, kailangan laging sasakay ka para mapuntahan mo ang mga lugar na gusto mong puntahan. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya na akong mag-apply ng trabaho. At sinamahan ako ng ate ko na maghanap ng trabaho. Nag-resume ako, bitbit ko ang ilang requirements galing sa probinsya. Subalit ganun kalungkot, lahat ng pinag-a-applyan kong trabaho, laging tanong sa akin, high school graduate ka ba? Undergraduate lang po ako ng second year high school. Hindi ko natapos ang aking pag-aaral dahil nga sa kahirapan ng buhay ay huminto ako. Inais ko nilang lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho para matulungan ng mga magulang ko at masuportahan din sana ang mga nakababata kong kapatid. Kahit pang-apat ako sa magkakapatid, ganun talaga yung aking isip. Gusto ko makatulong sa nanay at tatay at sa mga bunso ko sa akin. At dahil nga maaga nag-asawa ang aking mga kapatid na panganay, parang ako yung pang-apat na may naiiwang responsibilidad sa mga bunso ko. Pero hindi naman ako inuobliga ng magulang ko na magtrabaho, maghanap buhay para tulungan sila. Pero yun talaga yung gusto ko sa sarili ko, yung matulungan ng mga magulang ko, mapasaya mga kapatid ko sa simpleng bagay. Kaya pinilit ko maghanap ng trabaho sa Maynila. Ang kalungkot-lungkot nga lang na istorya ng aking buhay ay ang aking edukasyon. Hinahanapan ako ng diploma ng high school graduate. Parang nawawalan ako ng pag-asa. Work experience ang hinahanap sa akin. Kung may work experience na daw ba ako sa mga ganong trabaho,
Sa totoo lang naman, wala. Kung itatanong siguro sa akin ng mga pinag-a-applyan kong trabahong bukid, oo, masasagot ko. Sa haba ng listahan, baka puno ang 2 page ng notebook sa trabahong bukid na alam ko. Kaya ganun na lamang ang lungkot ko at pinanghinaan ako ng loob. Dahil nga, hindi ako matanggap sa trabaho. Dahil work experience at edukasyon ang pinagbabasihan sa Maynila. Doon ko na-realize na dapat pala naral muna ako bago lumuwas ng Maynila. Sana po ay may napulot kayong aral at abangan nyo po ang aking part